Mabait yung amo mo? Mabait yung amo ko, sir. Kasi hindi naman ako hindi magtatagal ang isang OFW sa isang amo kung maldita yung amo, sir. Tulad nito, nakapagtagal ako dito kasi mabait yung si Lani. So, nung umuwi ako, sir, is September 2019. Napalipas lang ako ng mga 1 week. Then, nag-apply ako dito. Sinubukan ko nag-apply kay Madam Lani. So, kinuha naman ako noon. Since then, up to the present, sir. Hindi ka nanibago na mas malit ang sweldo rito? Nanibago, sir. Kaya lang sabi ko, wala naman kahit manibago kung nasa sayo na yun, sir. Kung marunong kang mag-budget, okay na yun. Paano mo pinag-aaral yung anak mo kung kasya yung sweldo mo rito? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ayun, ang dami niyang luto. Double special. Pwede namin makita yung ginagawa. Ito po yung Ayan. Okay. Sige, may 3 beses, ma'am. Ma'am, pwede ba kitang i-vlog? Alay, Lucano kamot When? gaya. Single. Single. Kasama natin si Ate Jenny. Makidang po. Makidang. Single. Ayan, ha? Single but totally damaged. Single nga, but totally? Damaged. Andito tayo sa Batak, Ilocos Norte. At sikat na sikat itong lugar na to dito sa Batak na bilihan ng empanada Ilocano. Tama ba yun? Opo, sir. Yan. So ngayon, ito na po, gumagawa na sila. Yan. So, may trivia sa Ate Jenny. Apo. Okay. Una, bakit ito ang pinakasikat na empanada dito sa Ilocos Norte? Sa kulay po. Sa kulay. kulay. Okay, bakit nga? Attraction. Oh. Attraction po yung kulay. Bakit nagiging orange? Oo nga, bakit nga ba? Galing po sa atswete. Yes, sir. Aswete yan. At saka isa pa, sir, Oh. Lanis Empanada, yung lola niya is yung kaunahang Gumawa. gumawa ng empanada dito sa Ilocos Norte. So, siya yung original. 1941, sir. So, siya nag-invento ng empanada na Yes, to? si Lola Uybing. Oh, si Melchora. Lola Yung tinatawag namin Lola Ibing, sir, is Melchora Layawen Coxon. Yun po yung lola namin, sir, sa mural. Yung matanda po doon. May mural siya. So, yes, sir. sikat siya dito sa Batak? Yes. I Kasi see. siya po yung nag-create, nag-invento ng empanada dito sa Batak. Tapos kumalat na sa buong Opo, Ilocos. Kumalat na po. Okay, ikwento mo naman ano ang mga ingredients dito. Lapit tayo doon natin. Oo, sir. Ano mga ingredients na itong empanada mo? Okay, meron kang regular, special, double special. Yes. Sige Pero nga. yung sir, yung special, yun po yung bestseller natin. Bestseller. Apo, ang laman ng special is veggies. Ang veggies natin is munggo papaya. So, Hindi veggies lang siya. Yes, sir. Walang halo. Meron, sir, mga secret ingredients. Mga seasoning. Ganun. Seasoning. Yeah. Tapos, yun yung special. Yes, sir. Ang special, sir, is veggies, longganisa, and egg. Yun po yung veggies. Ano Ang to? pinagkaibahan ng ordinary is, yung ordinary po is veggies and egg lang. Veggies and egg. Yes, sir. Tapos yung special, Special, may with longganisa and... egg and veggies. Okay. Pero the other variant, sir, marami po kaming other variant ng empanada. Oo. Like, meron po kaming cheese, bagnet special. Yung Okay. bagnet special, sir, is may bagnet. Meron din siyang longganisa, egg, and veggies. Linagyan mo pa ng bagnet. Yes, sir. Parang overload na yon. Parang ganun na, sir. Pero meron din po kaming double-double. Double-double. Double Like- longganisa, double egg. Yes, sir. Veggies and egg. Matagal na kayo dito nagtitinda.
Kayo nga nag-umpisa nga pala, di ba? Apo, hindi, sa akin, sir, since 2019, nag-umpisa po akong magtrabaho kay Lanis Empanada. So, mga 7 years. So, Almost 7 alam mo years. na yung sekreto nito. With smile and love. Galing na Ate Lani. Jenny po. Ay, sa Ate Jenny. Galing na Ate Jenny. Lani Oo. po yung amo namin, Yung, sir. si Ate Yes. Lani yung amo. Sa Ate Jenny yung mas matapang sa amo. Apo, hindi naman, sir. Kaya lang sinasabi siyempre minsan kasi, sir, tinatanong ko kasi hindi ko naman alam kung anong yung root, kung saan nanggaling. Need Yan. natin din malaman para alam natin i-adapt sa tao. Kung Para may may kwento nagtatanong. mo sa customer. Yes, sir. Parang ganun, sir. Kagaya ngayon. Oo. Kagaya ngayon, sir, tinanong mo sa akin. So, meron akong idea na ibibigay sa'yo ng sagot sa question. Yung longganisa mo, saan ginagawa yon? Kayo rin gumagawa? Kami lang galing yung timpla, sir. Pinapagawa nyo? Oo, pinapagawa namin. Dito tayo medyo mainit. Sige, sir. Kasi minsan kasi, Oh. sir, gumagawa kami ng almost 100 kilos. So, Talaga? kung manual yun, sir, mahihirapan. Hindi nyo matatapos Oo. yun. Ibig sabihin, 100 kilos every day ang Hindi nagagamit naman- nyo sa longganisa? Hindi naman, sir, kapag malakas lang ang natin, likes, pag December, may seasonal, sir, mga peak season, mga ganon, talagang aabot siya ng 100 kilos yung pinapagawa namin. Pero yung timpla, sir, is galing sa amin. Galing sa inyo. Parang factory na yon, ate. Parang ganon na rin, sir. Factory. Kasi kung manual, sir, gagawin mo, kunin mo yung dati bagis ko, silsil na di bagis, kasi yan. Yeah. Pero machine na ngayon, sir. Medyo mas mabilis na ngayon. Sabi ni ma'am, yung mahirap yung paggawa ng longganisa kasi sinisiksik mo yung laman doon sa bituka yun Opo. na bituka ng baboy. Opo. Oh, ayan. Yung small Intestine. intestine. Small intestine. Sa yung ano, sir, yung wrapper, Mhm. galing po sa rice flour. Rice flour. So, kumbaga- Sino naman ang gumagawa ng rice flour? Pinapagiling namin, sir. So, galing bigas Yeah, talaga? galing bigas, sir. May special na bigas ang ginagamit dyan? Yung ano, sir, yung very old na. Yung Laon. 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 Almost a year naka-stack. Oo. Mas maganda kasi yun, sir. Kasi kapag bago ang bigas, Oo. mahirap pa imasa. Imasa. Oo, sir. Pag ganun. So pati pala yung bigas na iga-grind, hindi lang basta bigas, dapat yung matagal nang na-harvest, na-stock na matagal na Opo, time. ang mga ganun. And then yun yung best na gagawing flour. Yes, sir. So, kumbaga, ang empanada is complete meals. Kasi rice, Oo. may veggies, may meat, May and meat. egg. And egg. Yes, sir. So, Complete. kumbaga, complete meals. Yung totoo, Ilang sir. perasong empanada ang nagagawa nyo araw-araw dito sa store? Pag regular days, sir, halimbawa tulad kahapon, magre-rinse po kami ng almost 35 trays. Ilan ang laman ng isang tray? 30, Ito. sir. 30. 30. Oh, 30 nagbabies po tayo sa egg, sir. sa egg. Opo. In Okay. trays. Kung ilan trays? Yes, sir. Halimbawa, sir, kung 35 trays, i-times mo sa 30, so almost 1,050 pieces. Wow. Pero may double-double doon. Meron din, sir. More or less, ilan, parang ganun na. Kokonti naman yung yes, double-double. Sir. More is special, sir, and Special. ordinary. Ganun, sir. Yung mga matatako lang ang double-double. Oo, sir. Meron din, kasi minsan meron din kami customer, sir, na 3 kakainin. Meron ganun, sir. Talaga? Opo, sir. At saka, gumagawa din kami ng, nag-overseas din na kami, sir, ng empanada natin. Nagpapadala kayo? Meron ka tayong customer, sir, na mag-order, then i-pre-freezer, then dadalhin kung saan sila galing. Hindi masisira? Hindi, sir. Basta i-freezer mo lang, sir. Okay. So, sa paggawa namin ng empanada, yung mga customer namin na nag-order about sa freezing, sir, wala naman feedback na Nasisira? nasisira pag naandoon na sila. Yan. Tapos, Galing. Ready na ba? Pwede na tayong kumain? Ala, Pwede na daw. kakain tayo at samahan Uy, mo sir. kami.
pag magtitikman namin kung masarap. Ay, wala sir, alapadasom sir. Let's go. Let's eat. Sa ano? Habang interview tayo, habang kumakain. Ah, okay. Oh. Paglutuan nyo, pwede kita? Yes, kasi ti agluto iti ko sir, ti masa. Ah. Madamdama sir, lutuan minto deta. Tapno makita yon no, kasanot nga, lutuan day jay do. Oo, so ito yung paggawa ng dough. Oo. So from the giniling na rice, ilalagay Yes. dito. So lulutuin mo rin pala. Yes sir. Parang kanin na lulutuin mo, parang kanin din na iin-inin mo sir. Oh, I see. Pagkatapos, ito na po yung finished product. Ito yung mamasahin ngayon. Yes, sir. Pero Galing. mamaya, sir, ipapakita ko kung paano magluto Sige, yung... pakita natin. Tara na. O, kwentuhan mo kami, Ate Lani, habang Jenny po. kumakain. Ate Jenny. Yun na lang. Ate Jenny, dito ka. Magkwentuhan pa tayo. Sige, sir. Na-hostage ka ngayon. Iskat. Na-hostage ka ngayon. Oh, kasi po-promote natin yung Lanis. Ayan. Tapos ito naman, galing sa sugarcane. Yes, sir. Yung sukang Iloco ang tawag nila. Tapos inartem. Inartem, ibig sabihin, binabaran ng sile. Yep. No? Yes, sir. Ang original sauce kasi ng empanada is vinegar, sir. Vinegar talaga. Opo, vinegar po yung unang na-invento ni Lola Okay. na i-mix sa empanada. Oh, I see. Ito ba yung akin? Pero kailan lang itong inadapt na Ano yan? ketchup? May ketchup na. Opo. Masarap Pero, ba? Ang feedback, sir, is well, good naman ang test, sir. Ano yung ketchup na yan? Gawa nyo rin? Hindi. Ay, hindi, sir. Ano na Mafran. lang? Mafran ketchup. Ano yung mafran? Parang jopran? Saan ang galing yan? Sa Manila rin? Di ko alam, sir, kung ano. Basta Manila ito, sir. Si sir naman. Wala naman dito sa Ilocos. Pro-promote ko din ang Mafran. Di ba? Sir. Na-promote na lahat ng produktong may kanalaman sa Empanada. Empanada. Oh. Di ba? Ito po yung ketchup na ginagamit natin sa sauce ng empanada. Oh. Parang copycat ni Jofran. Opo. Mafran. Mafran lang. Nutri-Asia ba? tuloy. Ah, Ay, Asia, sir. Nutri-Asia naman pala. Opo. Okay. Wala dito sa Anong Ilocos. laging comment nila dito? Ibaba na ate kasi na masyado na exposure niya. Anong comment nila dito? Ang mga kumakain dito, normally, turista o mga taga dito? Ano mas marami? Mas marami, sir, taga dito rin. Taga dito, pero other places, other town. Matagal ka na dito? 7 years na ako, sir. Dito? Opo. Kasi, Anong trabaho mo noon dati bago ka nag-empanada dito? Kay Ma'am Ma'am Lani. Lani. Len. Oh. OFW, sir. Saan ka galing? Hong Kong, Singapore, Malaysia. Nag-stay ako sa Singapore. Matagal ka na. Almost 7 years ako sa Singapore, sir. Isang bata pinalaki ko. Talaga? Mahirap. Hindi naman, sir. Kasi sa akin, sir, kwentong pamilya, kwentong life. Kwantong life tayo. Ganun. Single mama ko. Bakit? Wala lang, basta trip ko lang na magkaanak. Ayoko yung sir. Mag-klase sa ate, Oo. trip lang niya magkaanak. Ayoko Okay. yung magkaroon ng asawa, Asawa. involved to asawa, to boyfriend. Basta magkaanak lang. Talaga? So, 18 years old na yung anak ko. College na. Opo, nag-aaral po sa Baguio. Babae, Nursing. lalaki? Babae po. Nursing po ang kinukuha. Mm. First year college. So, kaya... Pinag-aral mo siya, pinalaki mo siya nang nandun ka sa Singapore. yung mother ko, kasi 3 months pa lang, meron akong opportunity na pupunta sa Singapore. So, grinab ko yung opportunity na yon. So, 3 months iniwan ko siya. So, yung mother ko ang nag-alaga. So, nagkita lang kami noong graduating na siya ng elementary. And then, iniwan ko na naman uli. Nagkita na naman kami uli ng grade 10. So nung grade 10,
Sinabi yung amo ko na hindi na ako i-employ, i-renew kasi naghiwalay na sila yung amo ko, sir. Ganon sa abroad. Mabait yung amo mo. Mabait yung amo ko, sir, kasi hindi naman ako hindi magtatagal ang isang OFW sa isang amo kung maldita yung amo, sir. Tulad nito, nakapagtagal ako dito kasi mabait yung si Lani. So, nung umuwi ako, sir, is September 2019. Napalipas lang ako ng mga 1 week. Then, nag-apply ako dito. Sinubukan ko nag-apply kay Madam Lani. So, kinuha naman ako noon. Since then, up to the present, sir. Hindi ka nanibago na mas malit ang sweldo rito? Nanibago, sir. Kaya lang sabi ko, wala naman kahit manibago kung nasasayo na yun, sir. Kung marunong kang mag-budget, okay na yun. Paano mo pinag-aaral yung anak mo kung kasya yung sweldo mo rito? Ano, sir? May tumulong sa akin. Kapatid ko. Kapatid mo. Apo. Bait At po. saka, kasi okay naman yung kapatid ko. At saka, sir, yung ama niya, tumutulong din, sir. Sorry ha, asan yung, asan yung tatay niya? Brunayan, Indian. It's a Indian blood. International pala ang peg mo. Di ba, Kasi sir? mabait. Awa ng Diyos naman, sir, is mabait. Since 0 month to up to the present is meron naman kaming Tumutulong suporta, siya. tumutulong naman. Di ko Ayaw mo lang talaga mag-asawa. Yes. Ayaw ko lang Pero kung makikumana. gusto mo, pwede naman. Ayaw ko talaga. Ayaw mo. Hindi nga, kung gusto mo, pwede naman. Ayaw ko, hindi ko gusto. Ayaw mo Basta, talaga. oo, sir, nakafocus na ako sa anak ko, gano'n. Gusto sa'yo anak mo? Alam mo naman yung kulay yung mga Indian, sir. Maganda, Mix. maganda. May picture ka? Meron. Indian blood yung anak ko. Maganda. Oo, sir, papakita ko sa'yo. Pero okay naman yun. Sa awa naman Diyos, yung despite yung ganun naranasan ko, meron naman siyang pangluwag ng loob na since daycare until grade 12, meron siyang achievements. Kumusta yung relationship mo ng anak mo? Di ba, mahirap kasi lagi kang wala. Hindi ba siya malayo sa'yo? Tinuruan ko siyang mag-independent, sir. Kasi hindi naman palagi nasa tabi niya ako. So, tinuruan ng nanay ko, tinuruan ng kapatid ko, tinuruan ko siya na ganito ang gagawin. Kumbaga, nag-mature yung isip niya, sir, sa mga gawain bahay. Kasi yun ang itinuro namin sa kanya. So, in case sabi namin, hindi natin hawak ang buhay, paano ka? Anong gagawin mo? Paano mo i-grow yung buhay mo kung wala kami sa tabi mo? So, sabi ko sa kanya, sir, ganun. So, kaya okay naman yun, sir. Hindi naman siya yung mga ibang naho-homesick, naghahanap ng kalinga sa mga magulang o baraka. Hindi naman, sir, kasi binibigay din namin sa kanya. Lagi kaming nag-uusap, yung kapatid ko, gano'n. Tapos yung kapatid kong 2 lalaki, ibinilang din na anak yung anak ko, ama din yung anak ko, gano'n. So, vice versa, sir. So, wala naman akong problema doon, hindi ako stress doon, sir. So, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi iniisip din na tinutulungan din ako ng mga kapatid ko, family ko, na hindi nila binibilang na iba yung anak ko. Ano ang pinaka-importante na dapat attitude ng isang OFW? Discipline, sir. Discipline. Yeah, control yourself, sir. Yes. Kasi kapag hindi mo pinontrol yourself mo, wala din. So, control yourself and discipline. So, kasi sa akin, sir, yung principle ko lang, yung isip ko lang. Siguro magtaka kayo, why? Ganito ako. Noong nagtatrabaho ako sa Five Sister as a cashier ng department store, kasi malaki din yon, sir, sikat din noon. Nasa akin, kumpleto na ako, may sahod ako, nakakapag-stroll ako everywhere. So, parang kulang yung life ko, sabi kong gano'n. Pero hindi ko pa rin inisip na magkaasawa. Basta inisip ko is, magkaanak lang. Ganun. Di ba ba? Magkaanak lang, ganun. So, sabi ko, itataya ko panindigan ko. So, sabi ko, halimbawa man lang, kung meron
meron akong taong napupusuhan na para mabuntis lang, gano'n. Sige, parindigan ko yung bilang ama at ina. So, thank God, sabi ko nga sa'yo, sir, nung nandun ako sa Brunei, almost 6 years ako Doon sa mo Brunei. nakilala? Opo, sir. Baka prinsipe yan. Hindi naman, sir. Okay. Nakilala Hindi ko si naman. Prinsipe. Nakilala mo? Oo, Sino si Mat? Hindi, sir, si Bolkeya. Sultan talaga? Bolkeya. Talaga? At saka Nakilala si mo? Reyna. Oo. Kasi sir, every time na birthday nila, this June, lalong-lalo na si Prince, Sultan Bolkeya, pumupunta ka sa bahay nila sa mansion, sa mosque. Talaga? Open doon, sir. Tapos, kung gusto mo Paano mo naman, nakilala yung tatay ng anak mo? tatay ng anak ko, ganito, sir. Yung auntie ko, nandun sa Brunei na. Nauna doon. Oo, 2004. Kaya, so sabi ko nga sa sir, naranasan ko na lahat. Nabigyan ko yung, kumbaga nabigyan ko yung katawan ko ng mga from cheapest to mga expensive na damit. Nabigyan ko din ng alahas ang katawan ko. So sabi ko parang kulang. Nagtatrabaho ako na kulang. So sabi ko sa isip-isip ko. So nung may opportunity kami sa Brunei, sabi yung auntie ko gusto niyo magtrabaho. Okay, go. Sabi ko. But before that sir, 1997, nag-Hong Kong ako. Hong Kong muna. 3 years ako doon. So yung department store, in and out ako doon. Abroad, department store, then abroad. Tapos pumunta na ako sa Brunei, sir. Noon at that time. Yung sponsor ko, nangangailangan ng katulong. So, rinecommend niya ako doon, sir. Yung friend ng tita ko is Indian. Yun na yan? Indian national. Hindi pa, sir. Marayo pa. Marami pa. Oo. Yung Indian national, sir, yung amo ko is director engineer, Oo. saka teacher yung babae. International po yung nagtuturo yung amo kong babae. Tapos ito naman si amo kong lalaki is director. So, ganun na, sir. Friend yung si amo ko, at saka yung auntie ko. Meron isang community noon na as one in religion. So, doon sila nag-meet. Tapos sinabi niyang ganon, kailangan niya ng nani yung apo nung nagiging amo ko. Okay. Kaya pumunta na ako doon, sir. So since then, mga 3 years siguro ako, sir. Mga almost mag 2 years ako doon. Nandito na. Pumunta yung ama ng anak ko. Yung ama ng anak ko, sir, is manager ng amo kong lalaki. Sa isang engineering, sir, doon. Big time pala. Tapos? Meron silang company doon, sir. Noracon company. Yun ang pag-aari yung ama ng anak ko. Sarili niya yung kampanya. So doon nagtatrabaho yung amo kong lalaki. Kumbaga manager yung ama ng anak ko. Then supervisor yung amo kong lalaki. So doon na-develop, sir. Kasi minsan, sabi ko, pumupunta yung ama ng anak ko magpapatimpla ng tea. Kasi hindi sila Tea. mahilig sa Kape. Almost tea. Tapos yung actual pa nalulutuin mo na tea, sir. Yung iboboil mo talaga, yung hahaluan mo ng fresh milk, yung tawag nila doon is tetarik sa Brunayan, sa Indian. Kasi tinuruan ako ng amo ko ng pagluto, ang pagtimpla, kung gaano karami yung gatas, gano'n. Tapos biscuit ang ipapartner mo doon. So every day na pumupuntang gano'n. So sabi ko naman, naiinis ako kasi hindi na ako nakapaglinis. Kasi palagi ko silang sinaservan. So yung oras na pinagpapaserve ko sa kanila, wala na yung lilinisan ko ng laki-laki ng bahay. So nung umalis na sila, mga 2 hours siguro sila nagmi-meeting. Tapos biglang, di umalis na sila, biglang tumawag na sinabi pa naman sa akin, have you eaten? Paano ko kakain? Nandito kayo, sabi ko gano'n.
Oh. So sabi ko gano'n, paano ko kakain? Nandito kayo. Hindi pa ako nakakalinis ng mga, mamaya darating na yung amo kong babae, saka yung alaga kong bata. Sabi ko gano'n, don't worry, I will give you a Jollibee. Sabi niya gano'n, di mo sa every time na gano'n, so Jollibee, Jollibee. So, until na-develop na siguro sabi ko, will mo siguro dati, siguro Lord, sabi ko, gano'n. Until na hindi ko, di namin na-control, sir, andun na. Insert, andun na yon. Kasi will ko talaga yon. So sabi ko sa isip-isip ko noon, sir, na whether na may asawa siya o... May asawa siya? Noong sir, nung kami, wala pa siyang sinasabi. Basta ang isip ko kasi may asawa man siya o wala, basta magkakaroon ako ng anak, okay na sa akin. Kaya ko naman magtrabaho, alam ko naman magtrabaho. So sabi ko, kaya kong buhayin ng anak ko. So yun ang iniisip ko, sir. So nung nangyari na ng ganun, okay pa naman. Tapos umuwi ako, nag-bakasyon, kasi after 2 years, sir, hindi ka pwedeng doon, unless kung... Mag-exit ka? Oo, mag-exit ka talaga. So nag-exit ako, bumalik din ako sa amo ko, until na nag-migrate na naman sila from, I go to London, sir, yung amo ko, magpo 4 years na ako noon. Tapos nagpahanap ako kay auntie na naman ng ibang amo. Pero ongoing yung relasyon namin. Yung ama ng anak ko. On that time. Pero that time, September 2007, sir. Siguro, doon nabuntis na ako. Nabuntis ka na. Oo. So, nung nalaman kong buntis ako, hindi ko naman Bakit hindi lang siya naging amo mo? Ay, ganito pa, sir. Before that, sabi niya nung sinabi ko na nabuntis ako, meron daw siya asawa at anak. So, sabi ko, I don't care. Sabi ko, the only thing is, sabi ko sa kanya, a child from you. Sabi ko sa kanya, you're silly girl ko na, sabi niya gano'n. Ngayon, ako pa lang daw na nagsabi na babae, naringgan niya na gano'n. Statement na anak lang. Ang gusto. Ang gusto. So, actually, sir, anak lang naman ang gusto ko. Oh. So, nung gano'n na, sir, nangyari na ng gano'n, sinabi ko sa kanya na uuwi ako kasi hindi ka naman pwedeng mag-stay doon, sir, at manganak kasi illegal ka doon. Baka makukulong ka pa. So, binilhan niya ako ng plane ticket. Bali, 4 months na yung buntis ko noon. Umuwi ako dito sa Pilipinas. 2007. Binilhan niya ako ng plane ticket. Then, binigyan niya ako ng cash 100,000. So, yun ang kinip ko, sir. Yun ang kinip ko sa pagpapacheck up ko until na manganak ako. Thank God naman at normal yung delivery ko. So yung pera is nakulangan pero andyan pa rin. Meron din akong hinuhugot pag nagkakapapacheck up kaming mag-ina, ganon. So nung sinabi kong ganon, meron na kaming suporta noon, sir. Nung sinabi ko nanganak na ako, binigyan na kami ng suporta. Pero meron time na hindi kami binigyan, sir, nung mga 2 years old siguro yung anak ko or 2 years old na siya. Wala na kaming komunikasyon noon. Kasi yung tita ko, nag-migrate na po sa Amerika. So yung tita ko, kami nagko-communicate noon, sir. So nung nag-migrate na yung tita ko, wala na kaming komunikasyon. So nung tumawag yung tita ko na meron pa bang binibigay ni Gopal sa'yo na suporta? Sabi niya, wala na mami kasi wala na kaming komunikasyon. Sabi, subukan mo itong number, sabi niya gano'n. So binigay niya yung old number niya, sir. So sinubukan kong tinawagan siya. Sumagot siya? Sumagot siya. Doon na siya nag-iiyak-iyak, sir. Tapos nag-webcam kami, pinakita ko yung anak ko. Doon na umiyak. At bakit ko daw siya inabandon? Excuse me, sabi ko gano'n. Ikaw nga, sabi ko, hinanap kita. At since then, until now, tuloy-tuloy po. Hindi naman siya monthly nagbibigay, sir, pero kapag nagbibigay is medyo malaki-laki naman, sir. One time, big time. Yes, sir. Sa awa ng Diyos naman. Ganon. Yung anak mo, kilala niya yung... Kilala niya. Since na nagkaisip yung anak ko, marunong na siyang kumilala at magsalita, pinapakilala ko yung ama niya. Okay. O in picture lang. So since nung grade 10 ata, sir, tapos sinasabi ko din yung mga achievements niya, natutuwa din siya. So nung
grade 10 na siya, doon na silang nag-umpisang mag-usap mag-ama until now. Nag-uusap sila. Opo, sir. So, hinahayaan ko na lang silang mag-usap kasi hindi ko siya hinide yung identity ng anak ko sa Oo. identity ng kanyang ama. Mm-mm. Kasi baka mamaya, sir, ako yung sisisihin, Mm-mm. although namimigay naman yung ama niya. Mm-mm. Kung hindi siya talaga dapat namimigay, hindi ko Hindi siya... mo ipapakita. Hindi ko papakita, sir. Kasi todo-todo akong nagtatrabaho, tapos ganun-ganun na lang. So, Hindi pa sila nagkikita. hindi pa, sir. In person, hindi pa, sir. Wala siyang planong pumunta rito para makita anak mo. Meron, sir. Pinakuhaan kami ng passport niya. Punta kayo doon. So, hindi ko alam, sir, kung kailan, basta sabi niya, pinakuhaan kami ng passport. So, kumuha ako ng passport ng anak ko. So, hindi natin alam, sir, hindi ko rin masasabi kung kailan. Last natin, Jenny. Ano naman message mo sa audience natin? Kasi ang ganda ng buhay mo, di ba? OFW, matapang, di ba? Oo, sir. Nagsisikap. Ang masasabi ko lang naman, ma-encourage ko sa pareho kong single mom. Pero sa totoo lang siguro, sir, as a single mom, ako lang yung may opinion na ganun, na matapang na talagang magtrabaho ka para sa anak mo. So, sabi ko nga, alam ko naman magtrabaho, kaya ko naman magtrabaho. I don't care na meron akong kasama sa buhay. Lalo-lalo na kung hindi naman siya marunong tumulong o dumamay sa aking katayuan. What for na magkukuha ka ng kasama mo, sir? Sa totoo lang, sir, wala naman akong heart feeling na nung sinabi nung ama ng anak ko na meron siyang pamilya. Kasi tanggap ko yun eh. Tinanggap ko. From the very beginning, ready Yes, ka. Yes, of course, sir, na whether meron siyang pamilya o i-abandon naman kami o hindi naman kami bibigyan ng ano. O sabi ko, basta nandyan yung family ko na sumusuporta sa akin, okay na yun sa akin, sabi ko. Saka marunong naman ako magtrabaho. Sabi ko gano'n, sir. At least, buti na lang, mabait din pala. Yes, sir. At may mabait kang pamilya na sumusuporta sa'yo, nag-alaga ng anak mo habang nagtatrabaho ka abroad. Yes, sir. Kaya nung umuwi ako dito, sir, nag-apply ako dito sa Lanis. Since then, okay naman, sapat naman yung kinikita ko para sa allowance ng anak ko. Ate, Sir, pa-Christmas ko sa'yo sa anak mo. Maliit lang yan, malaki yung binibigay ng tatay ng anak mo. salamat, agyaman. Babe, ito na, anong gagawin? Kasi kapag hindi siya kumukulo, sir, hindi siya masyadong maluto yung rice flour. Okay. So, kailangan is kumukulo talaga yung tubig. So, Yan, pwede na yan. Pwede na, sir. Sa amin, sir, tantyado na lahat yung ano namin. Yung kung ilang ganito, so tantyado na namin kung paano natin maluluto. Okay. Ganun lang. Kayong pinakasikat dito. Kayong pinakasikat dito sa Riverside. Sir. Opo, sir. Lahat naman kami, sir. Kaya lang, Lanis talaga ang unang gumawa ng empanada. Sir, ganito ang pagluto ng dough ng empanada. Kung makita mo siyang sir, medyo Basa pa. pwede mo dagdagan ng powder uli para magiging dry. Yung pagluluto dito, sir, ibibigay mo talaga yung lakas mo. Lakas mo, no? Yes, sir. Kaya nagpapasalamat din ako, sir, natuturan ko rin gumawa ng empanada. So nung Nagluto ng nag-umpisa ka ganito. dito, wala kang alam sa empanada? Wala, sir. Kasi wala akong idea. Kasi nag-test ako, sir. Nag-test ako about caregiving. Doon ako nag-expert, sir. Pero sabi ko, willing to learn. Gaya nga sabi yung mga question ng mga foreigners, sir, is, are you Willing to learn. So, the answer is willing to learn. Yan na yung mamasahin Yes. para maging gano'n, no? Oo, Pakita mo. Yes, sir. Ayun, magiging ganyan na itsura. Ipakita man. Doon yung bilog-bilog. Data- Yan, yun yung bilog-bilog. Data na mas, Yan. data na liglid.
maging ganyan ang itsura. Yes. Okay, paalam na kami, Ate Jenny. Maraming salamat. Napakasarap ng empanada dito sa Lenny's Empanada. Maraming salamat din, sir, at pumunta kayo dito at nagkilala tayo at may konting kwentong buhay. Na makabuluhan, na may matututunan sila. Yes, sir. Yan. Thank you, Agyamanat, sir. Well, Thank you madam. very much. Thank you, sir. Naga mo, sir. Buddy. Buddy. Iyan mo sa YouTube. YouTube. Manood ka naman sa Facebook. YouTube ko. YouTube. YouTube. Well, so ito po yung Empanada Festival. Ito po yung sinasabi ni Ate Jenny kanina na yung nasa gitna, no? Siya yung nag-imbento ng empanada at yun yung lola ng may-ari ng Lenny's Empanada. Ito po yan. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.